Amen. Hallelujah. So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 40, day 2. So magbasa na tayo ng mga Bible verses. Revelation 5:6-7. And I saw in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders a lamb standing as having just been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. And he came and took the scroll out of the right hand of him who sits upon the throne. So ito ay isang eksena sa kalangitan. So ano ba nakikita natin sa eksenang ito? Dito sinasabi sa atin sa gitna ng trono, sa gitna ng 4 na buhay na nilalang, at sa gitna ng mga matatanda. Okay, so yung mga matatanda dito, hindi mga matanda sa eklesiya. Ito yung mga elders ng mga anghel. At anong nandyan? Isang kordero. Katatapos lang patayin. Ibig sabihin, fresh pa. O, na napatay. Okay, pero siyempre, ito ay sa kanyang pagkabuhay na muli. At walang iba kundi si Jesucristo. O, sa kanyang pag-akyat sa sangkalangitan, pagkatapos na siya ay nabuhay na muli. Kaya mabilis ito, agad-agad ito. Pagkatapos niyang nabuhay na muli, umakyat agad siya. Kaya ito yung eksena. Kaya sinasabi sa atin, sariwa pa, okay, ang kanyang kamatayan. Kakatapos lang siyang napatay. Ano ang kanyang anyo? Dito sinasabi sa atin, merong 7 sungay na siyang 7 mata. At siyang 7 espiritu ng Diyos. So yung 7 espiritu ng Diyos ay 7 sungay, 7 mata. Alam niyo naman, sa Revelation, marami mga signs diyan na nangangailangan ng mga paliwanag. Pero siyempre, limitado lang din tayo. Ang mahalaga, makita natin na yung 7 sungay, 7 mata, ay ang 7 espiritu ng Diyos. At ang 7 espiritu ng Diyos ay ang 7 ulit na pinatinding espiritu. So, yan yung pinaka-definition. In English, that is a 7-fold intensified spirit sent forth into all the earth, na isinugo sa buong sangkalupaan. At yan ay upang isagawa ang gawain ng Diyos. So, ang pagsasagawa ng gawain ng Diyos ay pagsasagawa ng 7 ulit na pinatinding espiritu. Amen. At saka huli-huli ang binanggit sa atin, kinuha niya yung balumbon mula sa kamay niyaong nakaupo sa trono. At itong balumbon na ito yung laman. Ang laman na itong balumbon na ito ay ang buong ekonomiya ng Diyos. So, isang verse lang yan binasa natin. Ang daming eksena dyan. Maraming eksena. So, magbabasa na ako. In Revelation 5:5-10, we see that we may experience and enjoy Christ as the lion lamb. From 5:1 through 6:1, we see the vision of him as a lion lamb in the midst of God's throne and of the 4 living creatures and in the midst of the 24 elders of the universe, opening the 7th seal of God's universal administration. So dito sa eksenang ito, binuksan yung 7 tatak. Yung scroll ay 7 tatak. So yun yung scroll na binuksan dito. At ang laman niya ay ang pangsansinukob na kapamahalaan ng Diyos. Ibig sabihin yung buong ekonomiya ng Diyos nandiyan dyan. So to the enemy, he is the lion. To us, the redeemed ones, he is the dear, precious lamb. Christ is the lamb accomplishing God's redemption and the lion fighting for God's kingdom. For God's redemption, he is a lamb. For God's kingdom, he is a fighting lion, the lion of the tribe of Judah.
He fought to redeem us, and He won the battle over the enemy and accomplished redemption for us. Amen. So, ito ay pagpapatuloy doon sa topic ng Lion Lamb. Na nakitang nakatayo doon sa gitna ng trono, sa gitna ng mga apat na buhay na nilalang. Nandiyan din yung 24 elders na mga anghel. So nakita dyan na ang Panginoong Jesus ay nakatayo bilang Leon Cordero. So siya ay merong titulo dito na Leon Cordero. Leon na Cordero pa. Cordero na Leon pa. At syempre, alam naman natin, iba yung Leon, iba yung Cordero. Sa atin, bilang mga tinubos, ang Panginoon ay isang Cordero. Sapagkat ang Cordero ay ang manunubos natin. Ang manunubos natin na tumutukoy sa Panginoong Jesus ay nasa anyo ng Cordero. Ano naman ito, Leon? Ang Leon naman ay nakikibaka at nakibaka sa kaaway ng Diyos na si Satanas. At syempre, nagwagi siya. At sa kanyang pagwawagi bilang Leon Cordero, matagumpay niyang naisagawa ang isang katubusan para sa atin. At sa dalawang magkaibang anyo ng Panginoon, nalutas niya ang dalawang problema natin. Bilang Cordero, nilutas niya ang problema ng kasalanan. Bilang Leon, nilabanan niya at kanyang tinalo ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Kaya itong dalawang problema nalutas na. Lutas na ang problema ng kasalanan. At ang problema naman kay Satanas na nangangamkam. Alam niyo, isa sa pinakamatinding gawain nitong kaaway ng Diyos na si Satanas ay ang pangangamkam. Kinakamkam niya yung mga tao na pinili ng Diyos. Yung mga believer na gagamitin ng Diyos, kinakamkam niya. Ano ba yung kinakamkam? Kinikidnap. At paano niya kinakamkam ang mga believer? Ginagamit niya yung sanlibutan para akitin sila, para i-hook sila, tamuhin sila. Kaya yan yung sitwasyon ng mundo ngayon. Marami mga tao na nakamkam ng masamang isa. Pero mula dito nakita natin, tapos na siya. Natapos na ang labanan, nagtagumpay na ang Panginoon. At tayo naman, ang isinasagawa natin ay ang katagumpayan ng gawain ng Panginoon, na kung saan ang kasalanan ay tapos na, nalutas na. Ang masamang isa, natalo na, nadurog na ang kanyang ulo. Kaya maganda yung dalawang title, Leon Cordero. So today's reading na ako. In the Gospel of John, John the Baptist said, "Behold, the Lamb of God." But in Revelation, one of the elders said, "Behold, the Lion of the tribe of Judah." In the Gospel of John, we see that Christ came in the flesh as the Lamb of God, mainly to take away the sin of the world. But in Revelation, we see that Christ is the Lion Lamb, not only to take away sin, but also to overcome and defeat his enemy. So yan yung mga declaration. So dun sa Gospel, babalik tayo sa Gospel, sabi ni John, narito ang Kordero ng Diyos. Doon naman sa Revelation, sabi ng isang elder, narito ang Leon ng tribe of Judah. Amen. So dalawang presentation yan. Kaya ginamit natin yung term na Leon Cordero o Cordero Leon. Diba? So bilang Cordero, ano sabi ni John? Nag-aalis siya ng kasalanan ng sanlibutan. Inalis niya yung kasalanan ng sanlibutan. Paano niya binura ang kasalanan? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Diba? Ano namatay ang Panginoon sa krus? Siya ay namatay bilang hain. Ang kordero kasi hain yan eh. Ang ibig sabihin, mula sa paghahain ng kanyang sarili, ang kasalanan
okay, ay tinapos niya sa krus. Kasi ang krus ang ibig sabihin ng krus ay termination. Lahat ng dinadala sa krus, ano na yan, nabura na yan, natapos na yan, na-crucify, namatay na yan dyan. No? Kaya nung ang Panginoon ay napako sa krus, lahat ng kasalanan nilagay ng Diyos sa Kanya. At pumunta siya sa krus. Boom! Tinapos niya ang kasalanan doon sa krus. Crucify niya ron. No? At ang kasalanan, once and for all, natapos na, nalutas na, naalis na. Sinong gumawa niyan? Ang kordero ng Diyos. At ang Panginoon naman, dineclare na siya yung Lion of the tribe of Judah. Ano naman ang ginawa nito? Nilabanan niya ang kalaban, si Satanas. No? At kanyang nagapi. No? At kanyang dinurog ang ulo ng ulupong. Saan nangyari yon? Sa krus din. Sa krus. Dinala siya doon, crucify siya, at sa description, doon dinurog ang kanyang ulo. Asan si Satanas? Ano pa rin naman, gumagala pero walang ulo, nadurog. Amen. So today's reading na ako. Okay, so yung pangalawa na ako sa today's reading. As the Lamb, Christ has accomplished redemption, having cleansed us from our sins. As the Lion, He has dealt with Satan. He is adequate to meet our needs and to solve our problems. Now sin is over, Satan has been terminated, and we have been redeemed and rescued from the usurping hand of the enemy. Amen. So, bilang kordero, na isagawa na niya yung katubusan. Tapos na. Accomplished na siya. Okay. At sa kanyang pagsasagawa ng katubusan, hindi lang niya inalis ang kasalanan, nilinis pa niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Katulad nga ng sinabi ng Biblia, tayo ay nalinis, okay, dun sa punto, hanggang sa punto na parang hindi tayo nagkasala. Walang bakat. Ibig sabihin, walang naiwan. Walang stain. Minsan yung mga bagay, pag nilinis mo kasi, merong stain, may naiiwan na marka, hindi malinis. Andyan pa siya. Katulad ng mga sugat. Yung mga sugat pwedeng gumaling, pero may marka. May peklat. Pero itong kasalanan, hindi. Nung inalis ng Panginoon ang kasalanan, okay, tayo ay nalinisan hanggang sa punto na walang bakat. No, sinasabi ng Biblia, katulad ng hindi nagkasala. Maging ang Panginoon, sinabi ng Biblia, tayo ay pinatawad niya at kinalimutan niya ang ating mga kasalanan. Ganda. Di ba? Ang ibig sabihin, hindi na niya naaalala na naging makasalanan tayo o nagkasala tayo. Hindi na. Kinalimutan eh. Pag sinabi ng Panginoon, makasalanan ako, sabihin ng Diyos, ha? Parang hindi naman. Hindi niya matandaan. Ang Diyos, so, pwede natin sabihin, ang Diyos, hindi nakakalimot yan eh. Pero pagdating sa kasalanan, ibig sabihin, ginamit niya yung kanyang puwersa para kalimutan niya ang ating mga kasalanan. So, ganun. Ang paglilinis ng Diyos, alam niyo ba? Hindi katulad natin. Minsan yung tao nagkasala sa atin, pagkatapos humingi ng tawad, pero yung kasalanan niya, hindi natin nakakalimutan. Minsan sasabihin mo, sige, papatawarin kita, pero hindi ko makalimutan yung ginawa mo. Tayo yun. Pero ang Diyos hindi ganon. No, sabi ng Diyos, pinatawad kita at kinalimutan ko lahat ng kasalanan mo. Kaya hindi tayo mahihiya. Wala na siya naalala sa ating mga kasalanan. No, nakakalapit tayo na may kalakasan ng loob. Amen. Amen. As the Lion, He has dealt with Satan. He is adequate to meet our needs and to solve our problems. Now sin is over. Satan has been terminated, and we have been redeemed
and rescued from the usurping hand of the enemy. Amen. So, sa mata ng Diyos, ang kaaway ay natapos na rin. Ano na lang yan parang gumagalaw-galaw pa yung buntot. Pero, natapos na yan. Ang isang nangangamkam, natapos na. Kaya tayo, nakikipagdigma tayo sa posisyon na nagtagumpay na tayo. Iba yung nakikipagyera ka na hindi mo pa alam kung mananalo ka o hindi. Sa ating parte, ang mga believer kasi fighter din lumalaban pa rin Pero itong pakikibaka natin ay isang pagkikibaka ng isang laban na natapos na. At nagtagumpay na ang Panginoon. Kaya walang talo. Nanalo na nga kaya walang talo. Amen. If we love the Lord, He is the lamp to us. But to those who do not love Him, He is the lion. He is the lamp to us, and the lion to the enemy, the world, and the sinful things. Since we do love Him, He is the lamp to us. Why must He also be a lion? This is because there are still many negative things in us. He died on the cross as the Lamb of God to redeem us. But even after being redeemed, we are still mixed with many negative things. Therefore, He must also be the lion to deal with these things. Amen. So ito naman ay sa karanasan. Totoo naman na tayo ay natubos na mula sa ating mga kasalanan. At minahal natin ng Panginoon. So dahil dito siya ay ang lamb sa atin. Dahil minahal natin siya at natubos na tayo. No. Pero doon sa mga hindi nagmamahal sa Panginoon, ang Panginoon ay lion. Bakit hindi sila nagmamahal? Sapagkat malaki pa at malakas ang posisyon ng kaaway sa mga taong ito. Kaya ang Panginoon ay lion sa kanila. Patuloy pa rin nakikibaka ang Panginoon upang tamuhin ang tao. Sa atin namang kalagayan ngayon, meron pa rin siyang bahagi na pagiging leon sa atin. Meron siyang bahagi ng pagiging kordero dahil natubos niya tayo at minahal natin siya. Pero bagamat tayo ay natubos na, o pwedeng minahal mo na siya, meron pa rin mga negative na bagay na naiwan sa atin. Kaya meron pa rin ang aspekto ng leon ang Panginoon upang tuluyang makipagbaka sa mga negatibong bagay na nasa buhay natin ngayon. Hindi tayo nakikipagbaka, kundi ang Panginoon nakikipaglaban pa rin. Upang tuloy-tuloy tayong linisin, hugasan, padalisayin mula sa mga negatibong bagay na hanggang ngayon ay nag-o-occupy pa rin sa atin. Kaya tuloy-tuloy na nararanasan pa rin natin ang dalawang aspekto ng Panginoon. Ang kanyang pagiging kordero at ang kanyang pagiging leon. Hindi ba? So, sa panahon ng ating pakikipagtalo, so mapapalaban ka. Nakikipagtalo ka, biglang ang kalaban mo ay leon. Yan ang Panginoon. Sabi niya, tumigil ka. Ayun, tayo? Sinupil niya tayo. Tumahimik tayo. Ang lakas nitong leon na ito. Di ba? Kaya meron pa rin ganyang aspekto. Na nararanasan natin ng Panginoon bilang leon ng lipi ni Huda. Okay, upang tayo ay kanyang linisin. Tuusin ang mga negatibong bagay sa buhay natin. Kaya pag malakas ang mga bagay-bagay sa buhay natin, malakas ang laman, malakas ang pang-aakit ng sanlibutan. Diba? May mga panahon nalilihis tayo ng landas. Minsan, diretso dapat sa meeting hall. Napaliko kung saan napunta. Biglang nakaabang yung leon. Yan. Makakabangga mo siya. Hanggang ang isa na nasa likuran natin
nasa loob natin, nasa harap natin, na kumukontrol sa atin. Anong gagawin niya? Tutuusin niya ang isang ito at papalayain tayo mula sa kamay ng masamang isa na siyang nangangamkam sa atin paminsan-minsan. Amen. The expression having just been slain in verse 6 indicates that the lamb has just been slain, and also that the scene in the heavens that is depicted in this chapter took place immediately after Christ's ascension into the heavens. After Christ passed through death, resurrection, and ascension, he stood in the midst of the throne and the four living creatures. There was resurrected Lamb standing before the throne in heaven. Amen. So nakatayo ang Panginoon. Di ba usually yung concept natin pagkatapos niyang nasagawa na yung kanyang redemption, namatay siya sa krus, nabuhay na muli, umakyat sa sangkalangitan, naupo na siya doon. Pero ang senaryo dito, hindi. No, kundi ang pinakita sa atin ay ang Leon Cordero na nakatayo sa gitna ng trono, sa gitna ng 4 na buhay na nilalang at 24 na mga matatanda. Nakatayo siya. Ibig sabihin, may gagawin pa siya. No, pag ang isa ay nakatayo, meron pang naiwan na trabaho na gagawin siya. No, so, ganun din tayo. Diba? Pag tayo nakatayo, may gagawin tayo. Pero pag natapos mo na yan, uupo ka na o magpapahinga ka na, hihiga ka na. Pero dito, no, sa katunayan na siya ay nakatayo pa rin, ibig sabihin, meron pang pagsasagawa at pagkukumpleto ng ekonomiya ng Diyos. Amen. This lion lamb was standing, not sitting, and his 7 eyes were flashing. And his 7 eyes were flashing. This indicates that his work was not yet finished. Amen. As far as redemption is concerned, Christ sat down at the right hand of God in the heavens after his ascension. However, regarding the carrying out of God's administration, he is still standing in his ascension. So may dalawang aspect o posisyon. Nung natapos niya ang kanyang gawain ng katubusan, umupo na siya sa sangkalangitan. Tapos na yan eh. Oo, natapos na. Namatay na siya sa krus. Inalis na niya yung kasalanan ng sanlibutan. Tapos na yung kasalanan. Pero tungkol sa pagsasagawa ng kapamahalaan ng Diyos, halimbawa ang kaharian, gusto pa rin niyang isagawa ang pagdadala ng kaharian sa lupa. Isagawa ang kaharian dito sa lupa na hindi pa rin kumpletong nasakop. Dahil ang masamang isa ay naghahari pa rin sa sanlibutan. So tungkol diyan, nakatayo siya at gumagawa pa rin hanggang ngayon. At tayo mga believer, nakikibahagi tayo sa gawain ng Panginoon ng pakikibaka. So yan yung pinakita sa atin. Amen. The redeeming Lamb is now standing in the center of the universe before God's throne. This reveals that the Redeemer is now in God's administration. He is the administrator of the universe, executing God's economy. The whole universe is watching this scene. Amen. So kitang-kita. Ito yung panahon na ang isang ito, ang Leon Cordero, ay nakatayo sa gitna ng trono. Na ang ibig sabihin, siya ang tagapangasiwa ng ekonomiya ng Diyos sa buong sansinukob ngayon. So huwag tayo mag-alala. Itong isang ito, ang isa na nangangasiwa sa buong ekonomiya ng Diyos sa buong sansinukob ngayon. Malakas siya. Malakas siya dahil natalo na niya ang kaaway. Kaya isinasagawa na niya yung ekonomiya ng Diyos. At sa pagsasagawa nito, mga kapatid, kailangan niya ang puwersa natin. Kailangan niya. Ito ay hindi isasagawa ng Panginoon mag-isa.
Gagamitin niya tayo. Gagamitin niya ang eklesiya. Gagamitin niya ang mga taong natubos niya. Gagamitin niya ang kanyang hukbo na walang iba kundi tayo sa pagsasagawa ng kanyang ekonomiya sa panahon na ito. At ang ating kapitan nakatayo pa rin. Nangunguna. Siya ang ating kapitan. Siya ang kapitan ng mga hukbo na binubuo ng kanyang mga mandaraig sa panahon na ito. Kaya ito yung eksena na gustong ipakita sa atin. Ang Leon Cordero na hanggang ngayon nakatayo. Nakikibaka pa rin. At ang kanyang pakikibaka ngayon ay hindi na pakikibaka niya mag-isa, kundi isang pakikibaka na kasama ang kanyang hukbo. At ang kahuli-hulihang tanawin ay ang pagbaba niya mula sa sangkalangitan kasama ang kanyang hukbo, mga nakaputing kabayo, bagong kasal. So yan yung labanan sa lugar ng Armageddon. Diyan matatapos ang gera. Amen. The 4 living creatures, the 24 elders, myriads of angels, and all the other creatures are wide awake, alert and observing. These are the circumstances in which they proclaim, to him who sits upon the throne and to the Lamb be the blessing and the honor and the glory and the might forever and ever. There is a lion lamb standing in the center of the universe with 7 flashing burning eyes. He saves us from our silence, coldness, laziness. Our vision must be uplifted to see this lamb accomplishing a work of eternal vast dimensions. Amen. So ang ganda nito. Diba? So yung eksenang pinakita sa atin sa isang verse lang ay isang napakalaking eksena ng kung ano ang nagaganap ngayon sa buong Sansinukob. Nandyan ang Leon Cordero nakatayo, nasa gitna ng trono. Ang ibig sabihin, ang trono ay sa kanya. Kasama ang 4 na buhay na nilalang, 24 na matatanda ng buong Sansinukob. At hanggang ngayon siya ay nakikibaka. Kaya ito ay pinakikita, hindi lang ng mga mata ng tao, pisikal, kundi nakikita ito. Isang labanan ngayon sa buong Sansinukob. At dahil sa labanan na ito, merong deklarasyon. Merong isang kumbaga sa cheering. So yung cheering ulitin ko, to him who sits upon the throne, amen. And to the Lamb be the blessing and the honor and the glory and the might forever and ever. Habang nakikibaka siya, may mga nag-cheering, mga nagpe-praising. Sa kanyang ginagawang pakikibaka, sa kanyang tagumpay na unti-unti tatapusin niya, lilinisin niya ang buong Sansinukob upang kahuli-hulihan, dadali niya ang kanyang walang hanggang kaharian dito sa lupa. So ang kanyang pakikibaka ay para sa kaharian, para sa pagdadala ng kanyang kaharian tungo sa buong lupa. Amen. Salamat Panginoon. Ikaw ang Leon Cordero na nakatayo ngayon. Ikaw ang tagapamahala at nagsasagawa ng pamamahala sa buong Sansinukob ngayon. Salamat sa iyong pakikibaka. Ikaw ay nagtagumpay laban sa masamang isa. Panginoon, siya ay nagapi mo na, nadurog mo na. Subalit ngayon namamahala ka pa rin upang kung ano ang kahatulan na ginawa mo, Panginoon, ay maisagawa ngayon. At ito ay sa pamamagitan ng iyong hukbo, sa pamamagitan ng eklesiya, sa pamamagitan namin na nakikiisa sa iyo. Kaya nais din naming i-declare, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian. Ipahayag ang iyong tagumpay hanggang sa iyong pagbabalik. Amen. Amen.